Hello guys, magandang buhay. So ayan, nagtatanim pa rin tayo ng ating luya. So ayan, meron na tayong nailagay dito. So bale, papakita ko lang sa inyo guys yung mga isa sa dahilan din ng pagkabulok ng ating luya. So bale ito guys ay tatabunan na natin. Ito ang spacing natin dito guys ay ganyan. Masyadong dikit-dikit ito guys. So hindi ko ina-advise na ganito din ang gawin ninyo. Bali ganito rin lang ang ginawa ko dahil wala na akong tatamnan. So sobra yung ating binhi. Katulad nito guys, dapat ito ay magiging dalawa pa ito. Ayan, mahati pa dapat dyan. Kasi masyadong malaki. Dapat mahati dito. Pero ganyan na lang ang ginawa ko kasi sobra yung ating binhi. So kung kayo guys ay magtatanim ng luya ay dapat ganyan ang spacing. Dapat isang dangkal. Ayan. Pero ganito lang ang gagawin ko nga dahil wala na tayong tatamnan. So bali, ito ay tatabunan ko ngayon. Ayan, so bali ganyan namin tabunan guys yung luya. Tsaka ang isang sa dahilan guys ng ng pagkabulok ng luya ay yung hindi masyadong natabunan ng lupa. Katulad nito guys, ayan. Itong binhi natin dito guys ay malaki. Kung tatabunan dapat yan, dapat kakapalan natin na ganyan. Kasi kapag hindi yan makapal, ayan, ganyan lang, manipis. Ayun, andito na yung luya oh. Konting lang, kapag kasi ganyan lang, kapag umulan yan, tapos nabasa yung ating lupa, yan, lalambot yung lupa, tapos, sa ilalim. Tapos, lilitaw yung ating luya. Ayan. Kaya kapag naarawan na, nabubulok yung ating luya. Kasi, na-expose na sa araw. Kaya kailangan guys, kapag kayo ay tatabunan na ninyo yung luya, dapat yung medyo makapal. Huwag yung masyadong manipis guys. Kasi, kapag umulan ng malakas yan, lilitaw yung luya. So, ganun lang guys. Parang siya, parang makapal yung naitabon nating lupa, pero katamtaman na yun guys. Dapat kung malalaki yung anyong binhi, parang ganyan, medyo kapalan nyo ng konti. Pero wag yung masyadong makapal na makapal kasi mahirapan na rin siyang umusbong. So, yung katamtaman lang. Tapos, kung maliliit naman, yun, wag nyo masyadong kapalan kasi para hindi mahirapang tumubo yung ating luya. Ayan, so bali ganyan lang natin tabunan yan. So, may dalawang linya pa tayong hindi natatamnan.
So, bali ganyan lang guys ang gagawin ninyo sa luya. Dapat hindi yan may expose sa araw para hindi siya mabulok. So, kailangan din nating tabunan ng lupa ng mabuti. Huwag masyadong manipis. Ayan. So, thank you very much guys. Hanggang dito na lang po. So, dito naman sa kabila guys, ayan yung luya ng aking tito. Ito guys ay tumubo na. Ito na guys yung iba oh. Ayan. Ayan. Tumubo na yung iba. So, yung iba ay baka umuusbong pa lang yung mga yan. Ayun pa oh, ang dami. Yun. Tsaka nadidiligan kasi ito guys. Ayun oh, may nakaset up ng shower dyan. Ayan. Yung mga yan oh. Kaya tumubo din kaagad. Actually guys, ito ay tinanim niya nung March. Nauna siyang nagtanim. Kasi maraming luya yun eh. So ngayon kasi guys ay nagtatanim na sila dun sa isang area nila. So bali ito ay ma-harvest ito ng maaga din. Kasi tumubo na. So bali nung tapos na siyang magtanim guys ay sumunod na rin ako dun. Inumpisahan ko na rin yan hanggang dito. So mauuna rin tutubo yung banda doon. Kasi yun ang nauna nating naitanim. So bali ngayon guys ay ito lang yung hindi natin natapos. Ayan. So ito yung tatapusin natin ngayon. So ito na lang ang hindi ko natatamnan. Nasimulan ko na yan kanina. Ito yung naihinto natin kasi matagal tayong hindi umakyat dito sa bundok. Dahil na-busy tayo at saka masyadong mainit kasi guys. Kaya huminto na rin muna tayong magtanim. Kasi summer na summer talaga. So ayan guys, thank you very much sa inyong panonood.